nagdemanda raw. Ay, nagpa-blatter. Puntahan natin mga kababayan. Puntahan natin. Pasok. Kung meron kang nalalaman tungkol dito sa nabanggit na assassination plot laban sa Duterte family na supposedly ito ay Operation Romanov. Kasi nga, ito yung pinakapasakali ni VP Sara nung tinanong siya about her security ng isang female supporter during her live stream. Ito yung parang pasakali na dun sa banta na ipapatay si PBBM First Lady at House Speaker kung siya ay patayin. Meron po ba kayong nalalaman tungkol dito sa assassination plot naman po laban sa pamilya Duterte? Yung particular term na plan na Romanov, ngayon ko lang narinig yan. Pero yung threat laban sa kanya, ay narinig ko na yan sa mga may mga source na nagsasabi sa akin. Pero yung particular na Romanov, ngayon ko lang yan narinig. Also, she didn't take the threat seriously? Kasi yun ang sinasabi sa ng mga law enforcement agencies. She never told us about it. Hindi naman siya nagsabi na may banta laban sa buhay niya. Senator Bato, hindi niya pinarating sa ating mga kinauukulan? I'm not sure, pero I think nagpa-blatter siya sa police station about the state. May mga record at... Patandaan nyo yan babalikan ko. Si Bato Kalbo, patawa talaga. Tuloy. Yan hindi ko sigurado Kasi that's normal. Normal yan. Pag may matanggap kang information na gano'n, kahit siguro, kahit nag-ano ka kabisi, hanap ka rin ng time na maparating mo ito sa kinaukulan, sa mga security people, sa law enforcement. Correct. Dapat ganon. Opo, shoutout sa lahat ng mga bagong subscriber. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga nagtitiwala rito, maraming salamat sa inyo. Ang karangalan po ay nasa akin. Opo. Eto, balikan natin. Balikan natin mga kababayan Pasok! Malaman, kung meron kang nalalaman tungkol dito sa nabanggit na assassination plot laban sa Duterte family na supposedly ito ay Operation Romanov. Kasi nga, ito yung... Operation Romanov. Bato, ang tanong, meron ka bang kinalaman? Alam mo ba yan? Kasi, hindi namin alam yan. Yung mga dakilang chismoso at chismosa, tulad ko. Nalaman lang at narinig namin kay Sara. Kaya ang tanong, netong mga, sino ba to? Itong newscaster. At yung iba pang mga, nasa media, abay nagtaka. Kung meron ba talaga? Kaya ang tanong ko, kayo ba mga kababayan, alam nyo yon? May nabalitaan ba kayo na pinagtangkaan ni Pangulong Bongbong ang buhay ng mga Duterte? Meron ba kayong may balitang ganon? Si Ali Soto, tama. Meron ba kayo nabalitaan? Sige, tuloy. Yung pinakapasakali ni VP Sara nung tinanong siya about her security ng isang female supporter during her live stream. Ito yung parang pasakali na dun sa banta na ipapatay si PBBM First Lady at House Speaker kung siya ay patayin. Ito yung mga kababayan. Alam niyo yung mga pagtanong-tanong sa mga ganyang press con, meron ng mga binibigay na mga itatanong. Kontrolado ng kung sino yung magpapapress con, kung ano yung mga dapat lang itanong mo. So mga kababayan, yung tanong na yon, bigay lang ni Sara Duterte yon. Itanong mo yan, sasagutin ko. Parang yung mga iba dyan, napapahamak. Bakit? Yung mga ibang supporter, nagtatanong nang hindi naman naaangkop o kaya gusto lang nilang pag-usapan para maumpisahan. Ito na mga kababayan. Pasok! Meron po ba kayong nalalaman tungkol dito sa assassination plot naman po laban sa pamilya Duterte? Yung particular term na plan na Romanov. Yung Oplan Romanov, wala daw alam yata si Kalbo. Ngayon ko lang narinig yan. Pero
Sa kanya galing mismo. Oplan Romanov, ngayon lang daw din niya narinig. So kanino galing? Itong pagtatangka na sinasabi ni Sara sa buhay nilang mga Duterte. Ha? Saan galing yan? Nakakapagtaka. Puta ba to? Kahit ikaw mismo, hindi ka sigurado. Oh, tuloy. Threat. Yung threat laban sa kanya, ay narinig ko na yan sa mga, may mga source na nagsasabi sa akin. Pero yung particular na Romanov, ngayon ko lang yan narinig. Eto ngayon, sabi niya naman, yung pagtatangka daw, may narinig na siya. May narinig na siya. Dapat sabihin mo ba to kung sino yung nagtangka? Kasi pwede kahit sino. Kahit si Beauty, Ina Wood, yung mga yan, pwedeng pagtangkaan si Sara. Di ba? Kahit yung mga DDS na mga tanga, pwedeng pagtangkaan si Sara. Ngayon, liwanagin mo kung sino yung nagtangka dito sa luka-luka. Kasi hindi mo naman binabanggit kung si Pangulo ba. Di ba? O, tuloy. So, she didn't take the threat seriously? Kasi yun ang sinasabi sa ng mga law enforcement agencies. She never told us about it. Hindi naman. O, kita nyo? Dapat yan pinamidya. At dapat yan lumapit na sa DOJ. Para ano? Imbestigahan nila. May mga security yan. Bakit hindi gumawa ng paraan? Ha? Putik na yan. Bato naman, wag nyo kaming bulahin. Ha? Bato. Yung parehas mo lang na kalbo ang kaya mong bulahin. Ayun, nagsisigaw. Eto, Tinaw tayo. ayan yung kaya mo lang bulahin. Diba? Putik na yan bato. Ginagawa niyong tanga ang mamamayang Pilipino. Hindi ganun kabobo. Kahit papano nakatikim kami ng CSM at gatas na Klim nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Pero itong mga ito, lumaki yata na Marnolis, Malnoris! Oo! Lumaki yata Malnoris itong mga to. Oo, sorry nabubulol ako. Putik na yan mga kababayan, ano? Diba? Malnoris yata to, lumaki eh. Putik na yan, oh. Sige, tuloy. Ito na, dito na tayo, kalbo. Ay, kalbo. O, bato. May banta laban sa buhay niya. Senator Bato, hindi niya pinarating sa ating mga kinaukulan? Ay, wala, hindi pinarating yan. Kasi kung pinarating yan, binalita na ni Inday yan. Binalita na rin ng luka-luka sa Amerika na nadagdagan na naman ng kaso na 2. Binalita na rin ni Kalbo, Banatbay, at yung mga mukhang tiyonggo. Dapat yan, Diyos ko, nag-trending. Bakit? Kasi, para kay Sara, dapat na-debunk natin. Pero mga kababayan, kahit sa panaginip, hindi natin nakita. Di kahit sana sa panaginip, nagtatalo tayo kung ano ang totoo. Pero kahit sa panaginip, niloloko tayo. Putik na yan. Iba klase, mga kababayan. Tuloy. I'm not sure, pero I think nagpa-blatter siya sa police station about the street. Kita nyo? Nakalimutan yata ni Bato, vice-presidente. Kundi ba naman bobo talaga, mga kababayan? Nagpa-blatter. Ano yan? Tambay sa kanto? Nagpa-blatter daw sa presinto si Sara Duterte na vice-presidente ng bayang ito. Ano yan? Kalbo. Ay, Bato, sorry. Si Sara tambay sa kanto? Bato naman, pinagloloko mo talaga kami, oh. Ano? Sa police station daw, nagpa-blatter ito. Naniniwala naman kayo.
Siyempre, mga bobo maniniwala rito. Pero tayo, vice-presidente, pupunta magpapablatter sa presinto. Ano? Dapat pumunta ka ng DOJ, NBI, CIDG. Sara, ano ba? Joseph Machete, sumusobra ka na. Oo. Hindi, oo, mukhang hindi to naging PNP chief no? Bobo. Biruin mo, pupunta ng police station para magpa-blatter daw dahil may tangka daw sa buhay niya. O ngayon, sige, pagbigyan na natin. Ibibigay na natin sa kanila. Shara, pakita mo nga kung sino yung nagbanta. Kasi nandoon yun. Saan? Sa kanyang blatter. O, pagbigyan na natin. Pagbigyan na natin, mga kababayan. Ipakita mo ngayon, Sara, kung sino yung nagbanta. Kasi ang tinutukoy mo sa mga tinuran mo nung nakarang araw na nagmumura ka, si Presidente, First Lady at Speaker. Pag yan, Sara, hindi mo napakita at ibang tao yung binlatter mo. Tulad na sinabi ko, ibibigay na natin yan. Oo. Unawain natin. Kasi naman, talaga namang mahihina ulo niyan. Naglolo ko. Sorry naman nawala Pero alam nyo, magpapaalam na rin ako. Mga kababayan, maliwanag naman, di ba? Kung ano yung mga sinabi natin dito. Bukod dito, sa mga ito, mga kababayan, sa mga tinapik natin, halos tapos naman na. Yan, Kung meron kang nalalaban sa buhay niya. Ayan mga kababayan sorry naman. Nawala tayo. Sige, ito na mga kababayan. Tuloy natin. Senator Bato, hindi niya pinarating sa ating mga kinauukulan? I'm not sure, pero kita nyo, hindi siya sigurado. So okay na mga kababayan, hindi sigurado si Bato. Kaya eto mga kababayan, gawa-gawa lang ng mga to. Nandiyan na si Ermed. Oo, thank you. Sabi dito, Boss Mike Duterte is a traitor. So I am not surprised. He is trying to instigate
a kudita. He is a traitor to our people and country. Salamat. Totoo yan, mga kababayan. Oo. Traidor. Kulang ang ibitin patiwarek at laslasin. Nako. Ang tali para malaglag una ulo. Oo. Ha? Mga kababayan, kulang na parusa yon. Diba? Diba, mga kababayan? Ibitin patiwarek, tapos laslasin yung tali. Pag bumagsak, una ulo. Oh. Diba? Nakahabol. Oh. Okay ba yung sound? Kasi kanina nawala. Opo. Oh, sige. Tuloy na natin to. I think nagpa-blatter siya sa police station about the street. May mga record ata. Yan, hindi ko sigurado. Anong ata? May mga record ata, hindi pa siya sigurado. Sasagot na lang si Bato, hindi pa sigurado. Ha? Kita nyo kung gaano kabobo? Kaya mga kababayan, ito pag binoto nyo bilang senador pa, wala naman nagawang batas ito. Bahala na kayo. Pero ito maliwanag dyan mga kababayan. Oo, itong nandito, si Sara Duterte, ito lagi sinasabi niya noon. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Oh, ano? Mga DDSO. Paano yan? Ano sabi ni Sara dito? I love you, BBM. I love you, BBM. I love you, BBM. Paano nyo ito pangangatwiranan ngayon? So, ibig bang sabihin si Sara Duterte sinungaling talaga? Ginamit ba si Pangulong Bongbong para manalo siya? Ginamit ba si Pangulong Bongbong sa pamamagitan ng mga salitang hindi kurap, hindi magnanakaw, masipag, mabait? O, kita nyo? Ulitin ko lang para sa mga tanga-bobo na nakikita kong naririyan. Ito na pakinggan ninyo nang kayo'y masaktan riyan. Masakit pakinggan na yung inyong sinusuportahan ay paiba-iba ng sinasabi. Hindi tulad ni Pangulo. Ha? Si Pangulong Bongbong, alam nyo, noon, ngayon, hindi nagbabago. Tuloy. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Ano? Mga kababayan? Ha? Hoy. So, mga kababayan, umabot na tayo sa aking limit. Opo, ha? So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga sumama dito. Opo, ngayong araw na to, isang malaking karangalan. Muli, huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo. At ang huling pananalita ko, huwag ho tayong maniniwala sa pro-China. Huwag tayong maniniwala sa mga sinungaling. Huwag tayong maniniwala sa mga traidor. Tulad nito, kita nyo, dati mahal na mahal nila, ngayon hindi na. Opo, ha? Opo, isang like, isang share, isang subscribe naman. Muli, ako po, ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagtanggol. Oo, ha? Ipagdasal. Oo. Ipagtanggol ang bansa at ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike.